Iniwan ko ang asawa ko at ang mga anak ko. Doon ko naranasan na magkaroon ng peace of mind, ang tunay na pahinga. Hanggang sa isang araw ay nagmamakaawa yung mother-in-law ko na umuwi ako dahil may malubhang sakit ang asawa ko. 16 years old lang ako nang mabuntis ako ng asawa ko. Hindi kami magkakilala. One night stand lang at nabuntis ako. Year 2014 ay ipinanganak ko yung panganay ko. Kaya nakitira kami sa in-laws ko. 23 years old siya noon at college grad. Ako naman ay hindi nakagraduate ng high school. May kaya ang pamilya niya at kilala dito sa bayan namin. Though hindi ko naman siya kilala kasi nga bata pa ako before. Aaminin kong pariwara ako nung dalaga dahil toxic ang family ko. Galing ako sa broken family. Pero nung nanganak ako, naging matino ako. Na noon ay nangangapa kami pareho dahil wala kaming getting to know each other's stage. Masasabi kong mabait, masipag, understanding at mapagmahal at maaasahan na lahat ng gugustuhin mo sa isang ama at asawa ay nasa kanya na. May mga hindi kami pagkakaunawaan pero madalas naming nasusolusyonan. Binigyan kami ng in-laws ko ng bahay at ang sabi ko ay sa wakas makakabukod na ako. Pero hindi pa rin pala ako makakalayo sa pamilya niya. Nahihirapan talaga ako sa pamilya niya lalo na sa mother-in-law ko. Wala kaming pinag-aawayan kundi ang mother-in-law ko. Kaya ilang beses ko na rin siyang hiniwalayan. Pero bumabalik pa rin ako dahil mahal ko siya at may anak kami. Nakaka-intimidate ang aura ng nanay niya at alam kong hindi nila ako gusto. Madalas niya akong paringgan noon na sa tuwing magkakasakit, makakagat ng lamok or madadapa yung anak ko. Ako ang sinisisi niya. Ramdam na ramdam ko na hindi ako parte ng pamilya. Palagi siyang may nasasabi. Araw-araw silang nagpupunta sa bahay para lang punahin ang kilos ko. May pagkakataon pang pinagbibintangan nila ako na ninanakawan ko sila. Hindi rin ako kinakausap ng mga hipag. Wala akong kausap kundi ang sarili ko. Panganay nga pala siya at nag-iisang lalaki. At sa tuwing makikita nila ako nakaupo sa passenger seat ng kotse ng asawa ko, ay tinitignan nila ako ng masama. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Ikinukwento nila sa mga kamag-anak nila na pinikot ko raw ang anak nila, na masama ang ugali ko at marami pang iba. Wala ako ni kahit kaunting tulong na natanggap sa pag-aalaga sa anak ko. Natuto na lang akong mag-isa. Malinaw pa sa alaala ko ang sinabi sa akin ng mother-in-law ko nung nanganak ako. Huwag mong ipapaalaga yung anak mo sa akin. Dahil hindi ako nag-aalaga ng anak ko. Dahil may nanay at katulong ako. Sa mga pagkakataong ganun ay lagi akong pinagtatanggol ng asawa ko sa nanay niya. Dahil never akong sumagot. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Sa sobrang sakit at sama ng loob ko, naging masama akong ina at asawa. Asawa ko ang inaaway ko at dinadamay ko ang anak ko sa init ng ulo ko. Year 2018 ay kinasal kami. 3 na rin ang anak namin by that time. 5 years na ang nakakalipas pero wala pa rin nagbabago. Hindi ko na rin ipinipilit ang sarili ko sa kanila. Ayaw nila sa akin, ayoko rin sa kanila. Nagpapasalamat naman ako dahil mahal nila ang mga anak ko. Pero basura lang ako sa paningin nila. Mas maliit pa ako sa langgam, sabi nga nila. Matapos naming ikasal, nagpatayo ng bagong bahay ang in-laws ko. Binigyan kami ng sariling kwarto kaya bumalik ako sa poder nila. Ginawa rin kasing farm yung bahay na ibinigay sa amin. Ginawang manukan at piggery kaya hindi na pwedeng tirahan. Lalo't asthmatic ang mga anak ko. Tuloy pa rin ang hindi magandang pagtrato nila sa akin. At tuloy pa rin ang pagtitiis ko. Na kapag inaaway ako ng mother-in-law ko, tumatakbo ako sa mga kamag-anak ko. Wala nga pala akong mga magulang at mga kapatid dito. Mag-isa lang ako. Palagi naman akong pinagtatanggol ng asawa ko at nagsisigawan sila ng nanay niya. Pero dahil doon mas lalong lumalaki ang gulo. Na ang sabi pa sa akin ng mother-in-law ko, ako raw ang gumagawa ng gulo kasi nga sumbongera ako. Year 2021 ay nagkagulo na naman. At hindi ko na yon kinaya. Iniwan ko ang mga anak ko at ang asawa ko. Umuwi ako sa ate ko sa Baguio. Nag-work ako doon. Doon ko naranasan magkaroon ng peace of mind. Doon ko naranasan ng tunay na pahinga. Doon ako natahimik talaga. Pero ang kapalit nun ay ang pangungulila ko sa mga anak ko. Nalugmok ang asawa ko. Nagpakalunod sa alak at sigarilyo dahil na heartbroken. At laging umiiyak ang mga anak ko ng mga panahong yon. Pero kailangan kong umalis para din sa sarili ko. Dahil mamamatay ako, wala na akong tulog, kakaisip at kakaiyak. But after 3 months, nabalitaan ko na nagka-COVID ang asawa ko. Nagmamakaawa ang mother-in-law ko sa akin na umuwi ako para may mag-asikaso sa asawa ko. Dahil nga sobrang lubha ng kalagayan niya at baka mamatay siya. Umuwi ako at inalagaan ko siya. 2 weeks kami sa hospital hanggang sa gumaling na siya. Simula nun ay gumanda na yung pakikisama sa akin ng pamilya ng asawa ko. Okay na yung pagtrato sa akin ng mother-in-law ko. At nakabukod na rin kami ng asawa ko ngayon. Dahil pinagdiinan ko yun sa kanya at binigyan ko siya ng ultimatum. Nalalayasan ko siya kapag hindi niya ako binigyan ng sariling bahay. Masaya naman kami at tahimik nang namumuhay. Kakapanganak ko lang din last July this year. Miracle baby siya kasi naligit na ako tapos nabuntis ulit. Mami Len, ito lang sana yung gusto kong sabihin. Sa mga nanay na katulad ko, balang araw ay magiging mother-in-law din kayo. Huwag sana tayong maging dahilan ng stress ng mga anak natin. Huwag sana tayong maging dahilan kung bakit may isang babaeng umiiyak
umiiyak gabi-gabi. Huwag sana tayong maging dahilan ng depresyon ng kapwa natin babae. Sana mahalin at irespeto natin ang babaeng pipiliin ng mga anak natin. Importante to para sa akin dahil 3 lalaki ang mga anak ko at iisa ang babae. Hanggang ngayon, Mami Len, kapag naiisip ko pa rin yung nakaraan, umiiyak pa rin ako minsan. Pero laging to the rescue ang asawa ko at hindi niya ako iniiwan. Yun lang, Mami Len. Thank you and more power. Letter sender, Ella ng Paranaque. I second demotion sa advice mo, Sabina. Sakto. Love yourself first. Literal ang iyong pinairal. That's why, sabi nga ni Whitney Houston sa kanta niya, learning to love yourself is the greatest love of all. Let go and let God. Na before you love someone, kahit na sa anong paraan mo pa siya nakilala, very important to love yourself first. Marriage is a continuous process. It's either ikaw yung mag-adjust or learn to let go kung hindi mo makita yung self-worth mo. If you already raised the issue to him and still wala siyang pakialam, then leave. Kasi dapat ang iyong asawa ang iyong kakampi kahit pa mukha siyang kalaban.